Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon, Father Luke. Ngayon ay araw ng Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo, at sisimulan natin ngayon dito sa ating parokya ang pagsasagawa ng Estasyon ng Krus tuwing Biyernes. Kaya nga tuwing alas 5 ng hapon, sinisimulan dito ang misa at sa mga susunod na Biyernes, sa iba't ibang area na nasasakupan ng ating parokya gaganapin ang misa. At pagkatapos noon, ang Estasyon ng Krus. Kung babalikan natin ang ating narinig na ebanghelyo ng nakaraang Miyerkules ng Abo, ito ay tumutukoy sa tatlong mahahalagang disiplina ng Kwaresma. Ito ay ang pananalangin, paglilimos, pag-aayuno. Tatlong disiplina na inaasahan na gagawin natin ng seryoso ngayong panahon ito ng Kwaresma upang sa paghihirap, sa pagninilay, sa pananalangin, makakasama tayo ng ating Panginoon sa kanyang tagumpay, sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pagsasagawa ng Estasyon ng Krus, pagninilayan natin ang naging mahahalagang eksena habang ang ating Panginoon ay nagsimulang magpasan ng kanyang krus. Pagninilayan ang bawat estasyon, mananalangin sa bawat estasyon, at habang sinasagawa ito, kasabay nito ang pagsasakripisyo. Ang unang dalawang disiplina na hinihingi sa atin sa Kwaresma, pananalangin at pagsasakripisyo. At ang bunga na dapat na manatili sa atin sa ating pagsasagawa ng Estasyon ng Krus ay pagsisikap na magmalasakit at tumulong sa kapwa. Yan, mga kapatid, ang inaasahan natin na magiging bunga ng Estasyon ng Krus na gagawin natin tuwing Biyernes. Na dahil tayo ay sumasama sa pananalangin at dahil tayo ay nagsasakripisyo, katulad ng sinasabi sa aklat ni Santiago, tayo ay magkakaroon ng magandang bunga sa pagsasagawa ng Estasyon ng Krus na yan. Hindi lamang sarili ang ating iisipin, kung papaanong tayo ay makakatulong at makapagmamalasakit sa kapwa. Kaya malinaw, ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang para sa sarili. Oo, ihahanda natin ang ating sarili. Lilinisin natin ang ating kalooban sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Pero ang lahat ay hindi dapat matigil sa ating sarili lamang. Ito ay dapat na patungo sa pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. At sa ganoong paraan, nagagawa natin ang kung ano ang hinihingi at inaasahan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pananalangin, pagsasakripisyo, at pagtulong sa kapwa. Amen.